siyang Rodrigo Roa Duterte. Kumakausap na ng mga foreign lawyer na may karanasan sa ICC si Vice President Sara Duterte para maging abogado ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma na ng ICC bilang lead defense counsel si Attorney Nicholas Kaufman na nagsabing kakailanganin ang tulong ng Filipino lawyer kaugnay sa kaso. Mula sa The Hague, Netherlands, saksi live si Maris Omali. Maris? Yes, Pia. Muli nga bumisita sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte ang kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman dito sa Scheveningen Prison para pag-usapan daw nila ang magiging susunod na hakbang. Pasado alas 2 ng hapon nang siya dumating dito sa detention facility at ayon kay Attorney Kaufman ay pag-uusapan nila yung nature ng reklamong kinakaharap ng dating Pangulo at kabilang din sa kanilang tatalakayin ay kung paano lalabanan at pananalunin ang reklamong ito. At hindi siya nagbanggit ng mga legal na hakbang, pero kung pagbabasehan yung sinabi sa atin ni Attorney Kaufman ay isa sa magiging basehan ng kanilang petisyon na ihahain sa korte, sa International Criminal Court ay ang paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Nang tanungin naman namin kung tanging mga foreign lawyers lang ba ang bubuo sa defense team ng dating Pangulo, narito ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. So it will be an all-foreign team? There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Mataas ang moral at maayos daw ang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatili sa ospital sa loob ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon yan sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte matapos bumisita sa ama. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiram daw muna siya sa labas. He's very friendly with people inside. Sabi ng bise, isang all-foreign defense team ang binubuo ng kanilang kampo para magtanggol sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Si Vice President Sara raw mismo ang nakikipag-usap sa mga foreign lawyers na may karanasan sa ICC. Meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. Nauna nang kinuha ng mga Duterte bilang lead counsel ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman na kinumpirma na ng ICC. Naging abogado siya sa ICC ni Jean-Pierre Bemba, dating Vice President ng Congo na naharap noon sa kasong war crimes at crimes against humanity, pero na-acquit sa Appeals Chamber noong 2018. Hindi kasali sa defense team ang bise at si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Dagdag pa ng bise, oras na maayos ang kanilang defense team. Bibitaw na raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers. And we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, bibisita sana kahapon sa dating Pangulo si Medialdea pero sumama ang kanyang pakiramdam kaya dinala siya sa ospital. Mabuti na raw ang kanyang lagay ayon kay Senador Robin Padilla. Yung mga ganong kalagayan kailangan kinukwentuhan. Kasi parang atake yun. Hindi mo maintindihan. Sa puso po ba yun? Meron siya kasing stent. So, kahapon, yung puso niya medyo mabagal. Ulit kahapon kasi gusto bumalik. Bilang akusado sa kasong murder as a crime against humanity, karapatan ni dating Pangulong Duterte na malaman ang mga ibinibintang sa kanya. Kaya kasama sa ibibigay ng Office of the Prosecutor ng ICC sa defense team ang testimonya ng mga testigo at iba pang ebidensya. To also afford them the proper opportunity to examine the evidence,
challenge the credibility of the witnesses. Pero tiyak naman aniya ang proteksyon at suporta ng ICC sa mga testigo. Pwedeng alias lang ang gamitin sa witness list. At kung matindi ang banta sa seguridad ng testigo, handa ang ICC registry na i-relocate siya at ang kanyang pamilya. Sa paglilitis naman, maaaring isalang lang siya sa pamamagitan ng video conferencing. Kung payagan ng korte, maaari ring baguhin ang boses at itago ang mukha ng testigo. Pwede ring closed session o mga hukom lang ang nakaharap sa pagbibigay ng testimonya. Base sa nakasaad sa ICC website, kung kinakailangang magpunta sa The Hague para tumestigo, ICC ang mag-aayos ng kanilang mga visa. At habang nasa The Hague, makakatanggap ang mga testigo ng allowance. May allowance din para mapalitan ang nawalang income habang tumitestigo sa ICC. Aalalayan din ng korte, maging ang kanilang mental health. I think wala namang timeline doon sa protective measures under the rules, no? So it can last for some time even after the trial. Although we do have to acknowledge that the ICC does not have infinite resources. Ang mga protective measure na ito ay para sa lahat ng mga testigo, prosekusyon man o depensa. Base sa nakasulat sa ICC website, hindi apektado ng protective measures ang pagiging patas sa paglilitis. Sa ngayon ay nasa loob pa rin ng detention facility itong si Attorney Kaufman at inaabangan natin kung ano yung maaari niyang ipahayag na naging detalye ng kanilang latest na pag-uusap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan pa rin ang latest mula rito sa The Hague, Netherlands. Ako po si Mariz Umali, nag-uulat ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.